Ilang araw na ding dumaan mula na kami hinagupit ng bagyong Christine sa aming lugar dito sa Kabikulan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw ay unti-unti na ring humuhupa ang baha. May mga ilang lugar dito sa Camarines Sur ang nananatili pa ring lubog sa baha dito sa Erayang Sulong, Minalabak, Camarines Sur. Aking nakita ang kalagayan ng ating kababayan. Kanya-kanyang pwesto sa isang maliit na tulda ang bawat pamilya sa mga residente rito, dahilan ay hindi pa sila nakakabalik sa kanilang mga bahay. Sa ating pagtatanong, ayon kay Lola Reseta, ay di umano ay hindi niya lubos akalain na nangyari ito sa buong buhay niya. Ilang bagyo na ang dumaan pero ngayon lang ito nangyari, halos lampas bubong, at ng oras na yun ay doon sila nananatili hanggang dumating ang mga rescuer. Habang sinasalaysay ang buong pangyayari ni Lola Reseta, halos mangiyak-ngiyak siya sa kanyang nangyari at sa kanyang pamilya, pati na rin ang mga gamit na pinagpaguran at pinundar, halos na wash out na, pati ang kanyang senior citizen ID at mga dokumento ay halos inanod na. Malapit sa palayan ang mga nakatira dito. Ang ibang mga ilang bahay ay nananatili pa rin lubog sa baha. Napapaligiran pa rin to ng tubig baha. Maging ang katabing barangay at munisipyo ay ganun pa rin ang sitwasyon. Ang mga taga-barangay Erayang Sulong, Minalabak, Camarines Sur, ang iba nating mga kababayang magsasaka ay nananatili pa rin sa isang maliit na trapal. Wala daw silang mapagkunan o pagtrabahuhan dahil ang kanilang sakahan ay napupuno ng tubig baha. Sila ay nananawagan at pagtuunan ng pansin na humihingi sila ng kaunting tulong kahit man lamang pambigas, pangkape o ano pang iba na may itutulong galing sa inyong mga puso. At nagpapasalamat pa rin ako sa lahat ng mga tumulong sa Erayong Sulong ng Minalabak, Camarines Sur, maging pribado man o gobyerno, organisasyon na pumupunta sa kanilang lugar. Sana po mas marami pang tumulong sa mga katulad nilang mga na-stranded at hindi pa sila makauwi sa kanilang tunay na mga tahanan. Lagi nating tatandaan, walang pagsubok na hindi kakayanin, walang pagsubok na hindi malalampasan. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay ay may dahilan. Ang Panginoon ay puno ng awa at pagmamahal sa ating lahat. Hindi niya tayo binibigyan ng parusa. Alalahanin natin, ito'y lamang ay bahagi sa ating buhay na isang malaking pagsubok na ating malalampasan. Magandang araw po mga kalingap. Andito tayo sa Erayang Sulong. Ayan. Ano pong pangalan niyo po, Nay? Reseta. Ha? Reseta Norado Aquino. Ilang taon na po kayo? 74. So, kamusta naman po dito sa inyong lugar? Nung nakarang humagupit yung bagong Christine? Nung nakaraan na hagupit na Christine, nasa kami bubong, naglipat. Nasa bubong kayo, naglipat? Sa bubong, nakalipat. Tapos, bigla na bigla na yung tubig na nagtaas. Pero hindi mo naman inaasahan na Hindi namin inaasahan, ganun ang mangyayari sa amin, kaya hindi kami naglipat. Nung mga 9:30 yata, 11:30. Naglipat na kami sa bubong. Kasi talagang yung tubig malakas na. Doon na kami Ilan po kayong magkakasama sa sa bahay? Siyam. Siyam. 5. Kasama niyo po yung mga may apo po kayo? Ako at saka yung isa kong manugang at saka yung dalawa kong anak, yung lalaki. So bali, inabot kayo hanggang bubong? Inabot kami hanggang bubong. Tapos doon kami nagdamag. Nakaano lang kami ng... Pero pinunta naman kayo ng mga rescuer? Pinunta naman kami. Kaya lang, sala ko, hindi ganun kalakas yung tubig, katagal. Kasi dito, pag mga 2 araw o kaya 1
damag-damag lang, mababa na yung tubig. Kaya lang, hindi namin inaasang So ngayon lang to nangyari, ano? Ngayon lang. Sa mga gamit, may nasalba kayo sa mga gamit? Mayroon man. Yung iba namin gamit ko na. Wala na, as in wash out kayo talaga kayo? Yung bahay ko, hindi naman total na sira. Yung balkon, yung kusina ko, ubos. Wash out. Yan ang ano. Tapos meron naman ditong may namatay dito sa lugar niyo, wala naman. Wala na. Wala. Ligtas naman po kayo. Pagka mga siguro yata yung 7:30, talagang pinursid kami ng Napansin ko kasi dito, kaya napili ko to. Maraming dito mga trapal na nakatira daw dito sa gilid ng ano. So ngayon, di po kayo nakauwi. Nakauwi na kami kasi ano na kami nag-along mga But gamit. Nay, ba't pinili nyo po na mag-stay sa trapal kaysa sa evacuation center? Hindi na nga kami magkaano sa Evacuation center? evacuation. Ibig sabihin punuan kayo sa evacuation. Nung mga 7:30 yata ng umaga, pinursid kami ng mga rescuer na. So, madami kami dun sa evacuation punuan? Hindi kami kasi Hindi kayo hindi kami nakasama doon sa punuan kasi may isang kagawad na doon kami sa nila, yung lumang mulino. Ayun po mga kalinga po, ayan, hanggang ngayon lubog pa rin sa bahay yung Minalabak. Ito, barangay, Irayan Sulong, Minalabak. Ito po yan mga kalingap. Kami na lang sa tulungan nyo para makaawin. So ngayon po nangangailangan po sila ng tulong, mga bigas, kape, dilata, yan po yung pangangailangan nila pang araw-araw. So yan lang po yung pinapanawagan po natin na sana matulungan natin kung may mag-donate ng trapal. Natin ang trapal. Kasi kailangan natin dito. Umuula naman. Yung kami para kami ginawa namin kumot yung Pero nakakalungkot naman, pero ang isipin natin na patuloy ang buhay, walang nasaktan sa ating pamilya, walang namatay. Yun ang importante, yung gamit na papalitan lang yan. Yan ang yung mahal sa buhay, hindi na yung mapapalitan. Kami naman Oo. katawad yun. Huwag kayong mag-alala ng gamit. Makukuha pa yan. Mga reps namin, sir, andyan, washing. Talagang wash out, totally wash out. So, ilan pa po tayong tinanungan na mga nandito sa residenteng ito. So, anong pangalan niyo po, Nay? Ito po, Isinia Quiapo. So, ano nangyari po rito? Talagang tumutubig talaga dyan? Pero mababa, sir. Mababa. Hindi Ano po ito? Tawag dito? Palayan. Palayan. Opo. Pero hindi naman ganyan pag tumutubig. Oo. Hindi po. Ngayon lang nangyari. Oo, nagbaba, ganyan lang, sir. Pero pag, madaling So wala naman pong ini-expect na mangyayari to, hindi naman natin to ginusto. Kami nga, Talagang biglaan lang to nangyari. Ito po yung mga gamit niyo po, ayaw, sir. Alipunga, gamot sa alipunga. Sige po, ma-request po kita. Mga upuan ko, Sa alipunga. TV, washing machine. Talagang na-wash out kayo, Opo, kasi nasira yung pintuan namin dito ng alon. Mga alon. Hanggang ngayon po, hindi pa po umupa. Pang pang ilang araw na, 10 days na ata. Ayun, Alampas na. kahapon pa lang COVID sa amin. Grabe. Pa lang nagpapalinis. So yung pangangailangan niyo po yung pagkain po. Oo. Kailangan ng pagkain kasi hindi tayo makapaghanap buhay baka Kasi gawa ng ganito, may yung baha palay na. namin, sir, na baha. Mm. Pati yung bigas namin, nabaha talaga. Lahat talaga apektado sa nangyaring ito. Kahit nga bigasan doon sa Naga, wala namang ginustong mabasa yun. Opo. Wala namang ginusto. Kami nga nakapatong na, sir, sa lamisa. Oo. Mataas na po. Nakapatong na kasi, naabot pa kayo. Kahit nakapatong-patong na sa mga upuan, talaga, sir, inabot. Parang tumambling. Ayan.
Ayan po yung bahay. Bahay nyo po to? Opo, sir. Ayun, inaabot po ng ano. Wala pong pinipili ang ano, baha. Lahat po ay apektado. Yan po natin, lagi natin tandaan. Lahat, wala, no exempted sa nangyaring ito. So lahat po ay nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng, siyempre, yung pang-araw-araw, siyempre, wala na. Siyempre, ang source of income naman dito, yung sa palayan, ano. Kami na. Tapos ngayon, wala na mapapalayan kasi ano, nangyari, wash out lahat, back to zero talaga, ano. So yan po, nanawagan po tayo kung bukas po ang ating YouTube channel, ang Sagap TV. Mag-visit po ko sa Facebook page at upang makarating po dito ang tulong na karapat-dapat po sa kanila. Maraming salamat po.